goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Sa mga hindi pa alam ang paraan ng kaligtasan, maaari ninyong i-search sa aking channel ang title, The Only Way to Go to Heaven. Magandang araw sa ating lahat. Sa video na ating napagdaanan, ay ating tinalakay ang mystery ng unang 4 sa 7 fiesta ng Panginoon. Ang kapistahan na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita, upang ipagdiwang at gunitain, ang pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Maraming mga fiesta ang pinamana sa atin ng mga Kastila, kapistahan ng mga santo at mga Diyos-Diyosan, subalit itong mga fiesta na ito, ay hindi nakakalugod sa kanyang harapan, dahil ang sinasamba, ang niluluhuran, at ang pinapasalamatan ng mga fiesta na ito, ay ang mga santo at mga Diyos-Diyosan, at tayo ay nagsasaya para sa mga santo, at hindi na dahil sa ating Panginoong may likha, na siya dapat nating niluluhuran, pinaglilingkuran, at pinasasalamatan. Ngayong araw na ito, atin namang titingnan ang misteryong nakatago sa huling 3 pista sa 7 fiesta ng Panginoon. Kung ang unang 4 ng fiesta sa spring ay inilalarawan ng earthly ministry ng Messiah, at pagkatapos ng Spring Feast ay mayroong mahabang summer break, at ang susunod ay ang huling 3 fiesta sa 7 fiesta ng Panginoon sa Taglagas. Ang pangunahing tanong na ating sasagutin dito, ay kung ang Spring Feast ay naglalarawan sa unang pagdating ng Messiah, ano naman ang mahabang tag-araw at ang 3 pang natitirang pista ng Panginoon. Kawili-wili, sa mga kapistahang ito, ay inihayag ng Diyos ang kanyang plano para sa hinaharap. Sa katunayan, ang mga kapistahan ay tiyak na may pagitan, dahil kinakatawan nila ang mga event sa timetable ng Diyos, kung saan, siya ay gumagalaw sa mga nakalipas na kasaysayan sa Biblia. Ipinakita ng Leviticus 23 ang 7 kapistahan ng Panginoon, 4 sa Tagsibol at 3 sa Taglagas. Ang mga pista sa Tagsibol ay Passover, Unleavened Bread, First Fruits, at Pentecost. Ang 3 kapistahan naman sa Taglagas ay ang Feast of the Trumpets, Day of Atonement, at Feast of the Tabernacles. Kagiliw-giliw ang 4 na kapistahan sa Tagsibol, dahil ito ay naglalarawan sa unang pagparito ng Messiah, ito ang kanyang kamatayan sa krus, kanyang pagkabuhay, at ng banal na espiritu. Kung ating papansinin, ang 4 na pista sa Tagsibol ay may mahabang gap, bago magsimula ang kapistahan ng Taglagas sa ika-7 buwan. Ipinupunto ni Mark Hitchcock, ang mahabang panahon ng tag-init, ay naglalarawan ng propesiya, sa pagitan ng una at ikalawang pagdating ng Messiah, ang kasalukuyan na tinatawag na Church Age, halos 2,000 taon na ang nakalilipas. Kung ang 4 na Spring Feasts ay naglalarawan ng unang pagdating ng Messiah, ang mahabang panahon ng tag-init o tag-araw, ay kumakatawan sa kasalukuyang simbahan o Church Age, at pagkatapos, ay ang future na kaganapan, sa 3 natitirang kapistahan ng Taglagas ay sumisimbolo. Ang unang Taglagas na kapistahan, ay nangyayari sa unang araw ng ika-7 buwan, at ito ang Feast of Trumpets. Ito ay isang simpleng araw ng pagdiriwang kung saan, ang mga trumpeta ay hinihipan kapag ang mga special na mga offerings ay inialay. Sa isang magandang pahayag, ay iniutos ng Diyos sa kanyang mga tao na magpahinga. Sa panahong ito, ang lahat ng regular na gawain ay ipinagbabawal, at ang mga lalaki at babae, ay nag-aalay ng mga handog sa Diyos. Ito ay kumakatawan din sa muling pagtitipon ng mga Hudyo. Ang ikalawang kapistahan ng Taglagas ay ang Day of Atonement, at nangyayari sa ika-10 araw ng ika-7 buwan. Ito ay araw ng pag-aayuno at pagsisisi. May ilang aspeto ang katuparan ng Day of Atonement, at ang pangwakas na katuparan, ay ang pambansang pagsisisi, at kaligtasan ng mga Hudyo sa huling panahon. Makikita nila ang itinangi nilang Messiah, at sila ay magsisisi. Ang huling kapistahan ay ang Feast of the Tabernacles. Ito ay magsisimula sa ika-15 araw ng ika-7 buwan. Ginugunit nito ang 40 taon ng mga Israelita sa desyerto. Habang ang nakaraang kapistahan ay sa pag-aayuno at pagsisisi. Ito rin ay nakatutok sa millennial reign of the Messiah, kasama ang kanyang mga tao sa lupang pangako. Kamangha-mangha ang Leviticus 23, at hindi nakapagtataka, na ito ay tinawag na, the calendar of the future. Inihayag ng Diyos ang kanyang buong plano sa hinaharap sa Leviticus 23. Ang unang 4 na kapistahan, ay natagpuan na katuparan ng earthly ministry ng Messiah, at ngayon, ay nasa mahaba tayong tag-araw, ang Church Age, na nagpapatuloy 20,000 taon na ang nakararaan. Ngunit ang mahabang tag-araw ng grasya na ito,
ay malapit nang matapos, at ang 3 natitirang kapistahan ay matutupad na. Ang tanong, handa ka na ba sa rapture? Sa pagdagit sa atin ng Mesaya? Kung hindi pa ay tanggapin mo na siya ngayon, bilang iyong Diyos at nag-iisang tagapagligtas, at humingi at tumalikod sa iyong mga kasalanan. Ipinapaalala sa atin ng propetang si Isaiah, inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan, tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. At yan ang napaka-importante at dapat mong gawin. Ang mga piging na ito ay nagsasabi rin ng isang kwento. Ang mga tema ng mga kapistahan na ito ay kapahingahan, pagbabayad sala, dedication, pasasalamat, pagtitipon, at paglalakbay. Ang Diyos ay nagsasabi sa kanila ng kanilang kwento ng paulit-ulit, na nagpapaalala sa kanila, na sila ay mga makasalanang tao na inilabas sa Ehipto. Naglaan siya para sa kanila sa kapatawaran ng mga kasalanan, at gayon din sa kanilang pang-araw-araw na panustos, at dadalhin din sila balang araw sa kanilang huling kapahingahan. Lubos silang umaasa sa Kanya, at hindi nila tahanan ang lugar na ito, dinadaanan lang nila ang mundong ito, at ito rin ang kwento ng buhay Kristiyano. Sa parehong paraan, na isinugo ng Diyos si Moises para ikwento ang kanilang kwento, sinasabi rin ng mga salitang ito ang ating kwento. Ang pinakamasamang bagay na nagawa nila, ay ang kalimutan ang kanilang kwento. Tayo rin ay may posibilidad na makalimutan ang mga mensahe, tema, at kung sino tayo. Nasaan ka sa iyong paglalakad kasama ang Diyos? Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Pinayagan mo ba ang mundo na sabihin sa iyo kung sino ka? Sa bagong tipan, inilarawan ang Mesaya bilang unang bunga o first fruit. 1 Corinthians 15 verse 20. Datapwat ang Mesaya nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Dapat nating isaalang-alang ang muling pagkabuhay ng Mesaya dito. Ang muling pagkabuhay, ay bubuhayin mula sa mga patay upang hindi na muling mamatay. At ang Mesaya ay nabuhay na mag-uli sa mga patay. Ang bagong tipan, ay kumukuha ng ideya ng mga unang bunga, hindi lamang upang ilarawan ang pisikal na pag-aani, kundi pati na rin ang espiritual na pag-aani. Tayo ay bubuhayin muli. Ang kapistahan na ito sa huli, ay upang ituro sa atin ang pangako sa muling pagkabuhay. Ang Feast of First Fruit, ay hindi lamang isang makalumang pagdiriwang na itinatag ng Diyos para sa kanyang mga tao. Ang prinsipyo at ideya sa likod ng piging na ito, ay mayroon ding kasalukuyang mga implikasyon para sa atin. Ano ang ginagawa natin sa mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos? Nag-tithe ba tayo? Paano mo ginagamit ang iyong oras, regalo, relasyon, impluwensya, talento, pera, at ang iyong buhay? Naibigay mo na ba sa Diyos ang mga unang bunga sa mga ito? Tayo ay nagbibigay sa Diyos ng best natin, sa kung ano ang mayroon tayo, dahil alam natin, na ang lahat ng magagandang regalo, ay nagmumula sa Diyos. At hindi tayo nagbibigay ng anumang pag-aari natin. Tayo ay mga katiwala lamang, at ibinabalik natin sa Kanya ang orihinal na sa Kanya. Tayong lahat ay nabubuhay sa hiram na oras. Walang sino man sa atin ang makapagsasabi sa Diyos, na gagawa tayo ng mga bagay para sa Kanya bukas, o sa isang tiyak na panahon. Ang pista ng unang bunga, ay itinuturo rin sa atin ang pag-asa na darating, ang ating pisikal na pagkabuhay na mag-uli, sa muling pagparito ng Mesaya, upang gawing bago ang lahat ng bagay. Revelation 21 verse 5. At sinabi ng nakaupo sa trono, masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi rin niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Kung hindi mo pa alam ang paraan paano makasama sa rapture o makasama sa muling pagkabuhay, ang paraan para makapunta ng langit, ay e-click mo lamang ang link sa comment section, o e-search ang title, The Only Way to Go to Heaven. Kung bago ka lang sa aking channel, at gusto mo ang ganitong mga topic, ay pindutin muna kaagad ang subscribe button sa baba, para ma-notify kayo kapag may bago akong mga upload. Muli ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating mga gawa.